subscribe. Ito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Nga Pedro, may pinagtapat at kaya naman pala sobrang saya sa panahon ngayon ni Kalinga Pedro at madali siya nakamove on dahil po dito. Papanoorin po natin yung video at syempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Ed Vlog, Jack Tapia at yung mga kasama ko pong reactor sa Kalingap. Gayon din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. Ito po yung video na kung saan dito ay makikita po natin na si Kalingap Edu ay masaya at meron po isang ipinagtapat. Kaya naman pala sa panahon ngayon nakikita po natin na talagang masaya si Kalingap Edu. Hindi po kagaya nung dati nakikita natin na medyo malungkot po siya. Pero ngayon ay talagang nakamove on na itong si Kalingap Edu. At kaya naman po pala madaling nakamove on si Kalingap Edu ay dahil po dito sa kanyang ipinagtapat. At ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Besi Roy. Ayun, supportahan po natin Kalingap Besi Roy. Ito po yung video, panoorin po natin. Okay lang. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa Kalingap? Sa Kalingap. Sa Kalingap, syempre una ay pagtulong. Yung pinaka ng Kalingap pinaka goal at mission natin dito, tumulong sa kapwa. Yan. At yun, ko na rin yun, para na-apply ko na rin sa sarili ko, dito, kahit ang kaya ginagawa ko sa channel ko, halos puro pag-charity yan. So, naniniwala ka ba, Papa Eds, na may tao sa tamang panahon? Hindi lang overtime kasi hindi ka naman makakahanap ng perfect na tao sa buhay mo. Minsan, kailangan mo na mas ayusin yung sarili mo habang kasama mo yung tao. Pwedeng kakaibigan mo lang na bigla lang mas mabuhay ng parang ganun lang, laging kasi di ako masyadong, mahirap yung mag-expect ka ng sobra sa isang tao pagka, okay na to. Tapos kita mo yung taon, para sunod na tao, medyo hindi nagbago ugali o diba? Ano pinaka masaya moment mo bilang bahagi ng team Kalingap? Ay syempre yung mga una sa lahat yung pagtulong, syempre lagi naman akong masaya kapag nagbibigay tayo ng tulong sa mga tao. Nabibigyan sila ng saya sa kanilang mukha, nababago natin yung buhay nila. Yan talagang sa pinakamasarap na pakiramdam At bukod pa doon sa ganung sa ginagawa natin, masaya tayo. Hindi lang tayo nagbibigay ng tapos parang iniisip natin parang trabaho rin to, wala. Hindi. Dito sa Kalingap guys, habang nagtutulong kami, parang wala lang talaga. Hindi ko maramdaman na parang trabaho tong ginagawa tayo. Parang ginagawa natin, parang nag-enjoy lang tayo sa ginagawa. Parang minsan parang naglalaro lang tayo pag nag-demission, bibigay tulong. At sa mga oras na yun talaga, masaya ako dahil naging parte ako ng ganitong klaseng grupo. Ito, paano mo hinaharap ang mga pagsubok mo sa buhay? Una sa lahat, syempre, sa paglapit sa Diyos. Kasi yun lang ang pinaka parang nalalapitan kapag ganun. Punta ako sa kapilya para magdasal. At sunod, siyempre, mga magulang, mga siyempre, masabi yung problema. Siyempre, silang pinakaunang masuporta sa lahat ng bagay. At yun, sunod dito mga grupo natin. Parang pamilya na rin kasi tayo dito talaga So, parang pagka ganun, yun, bawat isa. Salamat. Papasalamat ako sa mga kasama natin. Kasi nitong mga nakarang ko talaga medyo mahirap ang pinagdaanan. At mga kaibigan tayo na sa kahit paano.
din ano tayo, natikaso kahit paano sa oras lang ating sa medyo malungkotan. At yan, thank you sa inyong lahat. Bukod kila Kuya Bal at kay Kalinga Prab, sino ang gusto mong, kung may tao kang gusto pasalamatan na tao na malaki ang naging impluwensya sa buhay mo, sino at bakit? Pero kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal. Siyempre yung pamilya ko. Ano ang pangarap mo para sa sarili mo at sa mga taong mahalaga sa iyo? Pangarap ko sa sarili ko. Hindi ko alam eh. Parang, ito pangarap ko na to eh. Oo. Ito pangarap ko, lagi ko sinasabi sa sarili ko. Pangarap ko maging parang malaya. Parang masaya lang sa buhay. At ngayon, ano ko eh, natatamas ko naman ngayon eh. Ngayon, okay naman pamilya ko, wala nang problema. At kung ganito, ma-maintain lang itong ganitong klaseng pamumuhay, masaya na ako. Masaya ka na. Kasi may nakakita ko sa mga Facebook, mga humor, mga ganun. Pag inalam ko na yan. Kasi hindi ba lang kung kasagutin mo hindi. Opinion mo. Love team mo. Oo. Ang masabi ko lang ay... Ayun, dahil Secret muna. Siyempre hindi siya makapag-decide sa ngayon. Makapag-decide yan. Bro, baka may mensahe ka sa mga supporter natin. Siyempre, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Siyempre kay Virgin. Thank you so much po sa inyo kasi kung wala po kayo, siguro wala kami dito ngayon bilang pinapanood yung Maliwanag po dito na si Kalinga Pedro ay talagang masayang-masaya po siya, no? At madami nga pong itinanong itong si Beshi kay Kalinga Pedro, ano? At isa po sa naitanong ni Kalinga Beshi ay kung ano daw po yung gusto ni Kalinga Pedro sa kanyang buhay. Ano po, at sabi nga ni Kalinga Pedro ay ang gusto daw po niya ay yung katulad ngayon, malaya daw po siya. Kaya kung ano daw po yung nangyayari sa kanya ngayon ay gusto niya i-maintain lang niya na ganun daw po ang buhay niya. Kumbaga ay talagang masaya, walang problema. Ibig sabihin po, dati po pala ay hindi malaya. Etong si Kalinga Pedro siguro ay may nagko-control po sa kanya. Siguro yung mga ginagawa niya o kaya ay kunyari nakikipaghalubilo siya sa kanyang mga kaibigan, baka may nagagalit, baka may nagsiselos. Hindi po natin alam. Kasi yung po sabi niya sa panahon daw po ngayon ay yun daw po ang gusto niya. Kasi yung nagiging malaya po siya. Ibig sabihin ay wala po nagko-control sa kanya. Kung kahit po ano kanyang gawin ay okay lang. Kasi siyempre ay malaya po siya sa panahon po ngayon. At nakikita po natin na talagang masayang-masaya sa panahon ngayon etong si Kalinga Pedro. Patuloy po siya sa pagtulong. Kasi yun daw po ang isa sa mga natutuhan niya sa Kalingap, yung pong pagtulong. Totoo naman po yun. Na makikita po natin sa YouTube channel ni Kalinga Pedro, ang lahat po ng kanyang content ay tungkol po sa pagtulong. At ang karamihan at tinutulungan ni Kalinga Pedro ay yung mga kabataan, at yung mga senior citizen. Yun po ang madalas nating nakikita na mga tinutulungan ni Kalinga Pedro. At marami na din pong scholar. Etong si Kalinga Pedro, yun po ang isa sa mga hinahangaan ko kay Kalinga Pedro. Yung iniintindi niya or iniisip niya yung kinabukasan ng kabataan. Bawat kabataan na makikilala niya, ay ang gusto niya po talaga ay matulungan niya, na makapasok po ito sa pag-aaral, at sa matatanda naman, hanggat maaari ay nabibigyan po niya lagi ng tulong. Kasi karamihan po sa matatanda na kanya natutulungan ay talagang hindi na po naghahanap buhay. Katulad po ni Nanay Rosa. Si Nanay Rosa ay talagang nakikita natin madalas nag-iisa po doon sa kanyang bahay. At siyempre may mga pangangailangan din po yung matanda. Siguro nabibigyan din po ng mga anak, pero madalas ay binibigyan din naman po ni Kalinga Pedro. Sa ganoon, siyempre hindi na rin po problema yung matanda. Ganoon po si Kalinga Pedro, napakabait po ni Kalinga Pedro. At naitanong din po sa kanya ni Kalinga Pesi, tungkol po sa love team. Kung gusto pa rin po niya makipag-love team. Pero sa ngayon ay hindi pa po makasagot itong si Kalinga Pedro. Ibig sabihin ay hindi pa naman po sinasara talaga ni Kalinga Pedro sa kanyang puso. Po yung pakikipag-love team. Ibig sabihin ay pwede pa pong mangyari na makipag-love team itong si Kalinga Pedro. Kaya lang sa panahon ngayon ay talagang
nag-iisip pa si Kalingap Edu, ano, kung siya ay makikipag-love team pa or hindi na. Kumbaga, hindi pa po siya makapag-decision. Ano, kasi siyempre, marami po kasi nangyari sa pakikipag-love team ni Kalingap Edu. Sabi nga po ni Kalingap Rab, baka parang may ano to si Kalingap Edu, no? Yung parang may balat na hindi maganda kasi ay lahat po na nagiging ka-love team niya ay winawakwak. Ano, ano po, nawawala. Pero, ang kagandahan naman po sa nagiging ka-love team ni Kalingap Edu ay talagang natutulungan. Ano po, talagang nagiging maayos po yung kalagayan ng buhay. Ano po, yun po ang maganda sa nagiging ka-love team ni Kalingap Edu. Kaya lang, bandang huli, nawawala po sa Kalingap. Winawakwak, ano. Kaya sabi ni Kalingap Edu, ay secret lang muna sa panahon ngayon. Ano po, kumbaga, ay pag-iisipan niya munang mabuti kung siya po ay makikipag-love team pa or hindi na. Ano po, at sa panahon ngayon, si Kalingap Edu, masayang-masaya po sa lahat ng kanyang ginagawa. Ano po, at malayang-malaya daw po siya sa panahon ngayon. Parang naiisip ko dati, may nagkukontrol yata dito kay Kalingap Edu, ano, kasi sabi niya ay gusto niya ay maging malaya eh. Ano po, siguro dati kinokontrol talaga etong si Kalingap Edu, ano po. Kaya yun, ano, maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.